Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Same old face, but new channel. Yes, ito po yung aking bagong channel. Ito po yung Boy Builder. Thank you for joining me today. At this is Boy Builder. Sana po doon sa mga ngayon lang nakapasyal dito sa aking Boy Builder channel, please subscribe and kindly hit the notification bell. Paki-like na rin po ang aking video pagkatapos at paki-share na rin po. Dahil ito po ay nag-uumpisa pa lang, sana yung aking mga followers doon sa EJ Morse channel ko ay ganun din ang gawing pagtangkilik dito sa aking Boy Builder channel. Ito pong Boy Builder channel ay lahat tungkol sa construction, tungkol sa design, at iba't ibang issue tungkol sa pagpapatayo ng bahay, pagpapatayo ng building, at yun, tungkol sa construction. Kasi alam natin na napakaraming nagiging problema, especially yung mga kliyente, yung mga nagpapatayo ng bahay at magpapatayo ng ibang structures na hindi guided ng taong nakakaalam or guided ng isang professional para hindi sila, number one, maloko. Kasi alam natin, maraming mga nagpapatayo ng bahay na nakita ko noon sa YouTube, ang dami. Nag-iiyakan dahil naloko daw ng contractor, naloko daw ng engineer. Hindi naman natin minamasama dahil minsan hindi naman talagang totoong engineer. Hindi natin matiyak kung talagang totoong licensed contractor or licensed engineer. Pero ginagamit nila ang salitang engineer, ginagamit nila ang salitang arkitekto, ginagamit nila ang salitang contractor. Pero ano ba ang dapat malaman ng mga nagpapagawa ng bahay, ng mga kliyente o nagpapagawa ng mga structures? Ano ba ang dapat nilang tignan? Kanino ba sila dapat makipag-deal? Ano ba ang mga prosesong dadaanan? Paano natin i-verify na ang kausap natin ay legitimate or legit kung tawagin natin? Legit ba siyang arkitekto? Legit ba siyang contractor? Legit ba siyang engineer? Legit ba siyang foreman? Etc. So, ito pong channel na to ay i-dedicate natin tungkol dito sa issues na alam natin, industriya na maraming nagkakaroon ng problema. Para po ito ay maging guide sa lahat na gusto magpatayo ng bahay, magpatayo ng building, magpatayo ng structures, magpatayo ng mga commercial establishments. Ano ba ang tamang proseso? Ano ba ang approach na maganda para ako ay hindi maisahan at para ako ay hindi mapamahal? Marami kasing maling paniniwala pagdating sa construction. Marami nagsasabi na, of course, hindi ko nila lahat, hindi masama ang mga contractors, hindi masama ang engineers, etc. Meron kasing ibang mga tao na nangungontrata na sasabihin sa kanya, "Sir, madam, huwag ka nang kumuha ng arkitekto. Mapapamahal ka lang. Ako na ang kausapin mo, ako na ang bahalang gumawa ng plano." Meron po mga ganyan kontrakto. Hindi po kayo napapamahal kung meron kayong kukuning arkitekto. Yan po ang number 1 advice ko sa inyo. Hindi dahil ako ay arkitekto. Pero ito po ay merong scientific basis at meron po itong professional basis. Kailangan po dito ay professional approach. Pagka ikaw po ay papasok sa ganitong deal or ganitong klaseng project. Madalas po yan. Dahil sa kulang pa sa information. Let this channel be your guide and a channel that teaches and advise clients na magsasabi sa inyo ano ba talaga ang advantages pag ikaw ay mag-umpisa sa tamang proseso. Ano po ang tamang proseso?
Ang tamang proseso po, bago kayo magpatayo ng bahay, kumonsulta po kayo sa arkitekto. Kumonsulta po kayo sa arkitekto. Wala po kasing, parang ano yan parang ikaw pumunta ka sa optical shop. Pumunta ka sa optical shop. Doon ka na nagpa-check ng mata mo, doon ka na bumili ng eyeglasses mo. Pero, hindi tayo sigurado kung na-maximize mo yung serbisyo ng professional na dapat tumingin sa mata mo. Dahil may business, optical shop ang pinuntahan mo. Baka naman, yung in-advise sa'yo na bilhin mong salamin ay yung kung ano meron sila. Hindi mo kano, pumunta ka muna sa isang doktor ng mata or optometrist. Tiningnan yung mata mo, lahat ng klaseng examen ginawa, ginawan ka ng reseta, ginawan ka ng description, specifications na bagay sa salamin mo. Yun po mas professional para sa akin. Bakit? Kasi wala naman siyang ibinibentang salamin. Pero lahat ng requirement mo, lahat ng requirement ng mata mo, isinulat niya at pupunta ka doon sa optical shop, sa tindahan ng salamin, para bilhin kung ano yung isinulat at in-advise na bagay sa mata mo. Sa akin po, mas tama yon. Nakatipid ka ba? Iisipin mo na pamahal ka? Hindi po Kasi, honest to goodness, ang ginawang pag-examine ng doktora sa mata mo or ng doktor at ginawa ka ng prescription at specifications eksakto sa mata mo. Ang problema sa optical, dahil nga hindi ko nila lahat, kasi may mga professional optical din naman, may mga professional silang doctors yan, yun lang po ang binabalansin natin na merong mga ganong setting na short change ka dahil diretso kang pumunta sa optical pero hindi naman lahat kako ganon. Meron din naman mga professional optical na may mga tumitingin sa'yo na professional. Ngayon, pag diretso ka sa optical, hindi ba, minsan, ipinupush sa'yo kung ano yung meron silang produkto. Hindi ka mukha nung dapat, kung ano yung sinabi ng doktor mo, siya mong bibilhin. Again, nakatipid ka ba? Yes. Kasi ang tumingin sa'yo ay talagang walang bias at wala siyang tinitindang salamin sa'yo. Ang gusto niya, umayos yung paningin mo at ibinigay sa'yo yung reseta, binigay sa'yo yung description para bilhin mo doon sa optical. Ganon din po sa bahay. Pag wala kang professional na titingin, walang mag-a-advise sa'yo, walang magsasabi sa'yo, at walang gagawa ng plano mo na talagang profession niya ang gumawa ng plano, specialization niya ang gumawa ng plano, specialization niya ang magbantay sa kapakanan ng kliyente, at dumiretso ka sa kontraktor, definitely mapapamahal ka po. Hindi po kayo nakakatipid doon. For sure, hindi po kayo nakakatipid doon. Hindi ko naman nilalahat ang kontraktor. Pero maraming sitwasyon na ganito. Ang isip ng kliyente, makakatipid ako pag eliminate ko yung arkitekto, diretso ko sa kontraktor. Ang problema dyan, ang tinatawag natin na check and balance. Kamukha din nung sa optical at saka nung optometrist or ophthalmologist. Walang check and balance doon sa sinasabi ko na dumiretso ka doon sa optical. Hindi ka mukha nung pumunta ka muna sa eye doctor, nagpatingin ka, bumili ka ng salamin sa optical. May check and balance po doon. Pag dumiretso ka sa optical, hindi naman lahat, ganon, baka naman ibenta sa'yo doon, yung kung ano yung meron sila, na hindi naman talaga angkop sa mata mo. Yun po ang pagkakaiba, yun po sinasabi ko, nawawala ang check and balance. Check and balance dahil ang arkitekto, ang trabaho ng arkitekto ay sabihin sa kliyente lahat na makabubuti doon sa project niya. Ano
Siya po ang may professional training kung gaano kalaki yung bahay dapat sa'yo, gaano kalaki ang kwarto mo, gaano kalaki ang living room mo, gaano kalaki ang kitchen mo, base po sa lifestyle ninyo. Wala pong may ibang training niyan, kundi mga arkitekto. Ang mga arkitekto po magsasabi niyan sa inyo. Ngayon, again, hindi ko sinasabing lahat ng kontraktor ganito, pero nawawala po ang check and balance pag dumiretso ka sa kontraktor. Sasabihin ng kontraktor, "Ma'am, sir, ako na bahala sa plano. Meron din akong arkitekto." In that way, makakatipid na po kayo. Dahil package na po yan. Libre na po ang design nyo. Totoo bang libre? Of course not. Of course not. Kasi itong kontraktor na to, magbabayad din ng arkitekto yan. Ilalagay din niya, i-inject din niya doon sa kontrata yung gastos mo sa plano. Ganon din po ang mangyayari. Ang mapapamahal ka pa dyan. Dahil wala ka ng kontrol. Ano po yung sinasabi kong walang kontrol? Wala po yung check and balance. Pag ang kontraktor, siya rin ang gumawa ng plano, siya ang gumawa ng specifications, siya ang gumawa ng estimate, he can easily manipulate those. Pwede niyang palit-palitan ng specs nang hindi mo nalalaman. Unless na lang, naiintindihan mo rin ang plano, naiintindihan mo ang specifications, naiintindihan mo yung dokumento, yung estimates. Iisa-isahin mo yan kung gusto mong makasiguro na yung inilalagay niya ay yung pinirmahan mo na specifications. Pero kadalasan, hindi naman bubusisiin ng kliyente kung ano yung nakasulat sa specifications. Hindi. Biglang-bigla ka nila magre-require sa contractor mo, ay Mr. Contractor, gusto ko po ng ganitong tiles. Gusto ko ng 60 by 60 na tiles. Ay, hindi po ma'am. Ang nakasulat sa kontrata natin ay 30 by 30 lang. Patay ka na. Yun po ang sinasabi ko. Dahil ang contractor usually will not tell you everything. What? Naka-reserve po yung mga ibang information dyan. Naka-reserve po ang ibang specification yan na hindi mo namamalayan. Kasi pag medyo tagilid na siya, nararamdaman niya, medyo tagilid na yung presyong binigay niya sa inyo, he can change the specifications anytime without you knowing it. Dahil siya ang gumawa ng plano. Siya ang gumawa ng specs. Again, tatanungin ko ang kliyente, iisa-isahin nyo ba yan? Ang sizes ng tiles, anong klaseng kisame, anong klaseng pipes, anong klaseng wires, hindi nyo titingnan isa-isa yan. For example, yung wires. I-check nyo pa ba kung yung nilagay nilang wires diyan sa inyong mga conduits ay kung ano yung unang isinulat sa specifications? Most likely hindi. Most likely hindi. Pero in control ang contractor diyan. Oh no! Ang pipes, pwede niyang ilagay, ma'am, habang nagne-negotiate kayo. Ma'am, ang nilagay kong pipes dyan, ganito. Number 1 yan. Ito, made in Germany, made in US yan. Pero hindi nyo naman alam talaga ang specifications. She can change that anytime during the course of construction. Nang hindi nyo nalalaman. Hindi nyo alam, kinakabit na pala local. Pero ang sinabi niya, binida niya sa inyo, ma'am, kaya mahal ang bahay nyo. Siyempre, magpapaliwanag, hindi ba mahal masyado? Hindi, ma'am. Number 1 kasi mga materialis natin dyan. Materialis puertes yan. Kaya, medyo expensive talaga. Pero wala kayong alalahanin kasi mga materials puertes, hindi nyo alalahanin dyan yung repair, alalahanin dyan yung madaling masira. Pero alam nyo ba yan na natutupad yan? Hindi. Hindi nyo bubusisiin ang specs. Hindi nyo bubusisiin yung estimate na ginawa niya. Hindi nyo bubusisiin yung plano kung ano sulat dyan. Yan po ang disadvantage. Hindi po dahil sa binubuhat ko ang sarili kong bangko, profession ko ito, profession ng libu-libong mga Pilipino na arkitekto, I am talking in behalf of
the practicing architects in the Philippines. Hindi ko po naman ibinovolunteer ang sarili ko. Kaya ako sinasabi ang information na to. Gusto ko po maging maayos at ma-educate ang ating mga kliyente. Yung pong check and balance, importante po. Dahil kung arkitekto ang kausap nyo, hindi kayo dumiretso sa contractor, sasabihin namin sa inyo isa-isa ano yung nilagay naming specifications dyan, anong advantage po ng yan. Medyo mahal po yan, ito medyo mura po yan, ito nilagay natin. Kaya ganito ang presyo ng bahay nyo. Ngayon, pag sinabi mo, medyo architect, gusto kong baguhin yan, gusto ko ng medyo local, medyo, kasi ganito lang budget ko. Gusto ko mag-adjust tayo ng presyo. Pwede pong gawin yan. Ang importante dyan, na i-document lahat ng arkitekto. Sinasabi ng arkitekto, sige po, ayaw nyo ng 80 by 1 meter na tiles, gawin natin na 60 by 60 or 40 by 40, 50 by 50 na tiles. Palitan po natin yan. Ito po ang magiging presyo niyan, cost difference yan. Yung wire po natin, instead na ganito, meron pong pangalawa dyan na maganda rin. Ito po, mas mura. Hindi po top of the line, pero okay pa rin. Sa pipes po, ito, hindi rin top of the line. Ibaba natin ang presyo. Naka-document po lahat yan. Now, saan pumapasok yung check and balance? Pag ini-implementa ng kontraktor yan, sino ang sumisilip sa ginagawa ng kontraktor? Arkitekto. So, hindi po pwede kayong dayain. Hindi ko sinasabing lahat ng kontraktor mandaraya. Pero, marami po dyan ang naiisahan ng kontraktor. Kung walang arkitekto na nagbabantay. Kasi, normal construction, normal services po ng arkitekto, pag ginawa niya ang plano, sinasama niya yung kanyang intermittent visit. Hindi naman po kailangan everyday yan. Gagawa lang na schedule ng arkitekto intermittently, once, twice a week, or thrice a week, depende sa usapan nga ninyo, para tignan ang ginagawa ng kontraktor. Para tignan precisely kung ang kontraktor ay pinapalitan ang specifications. Wala naman po tayong capability, tayong mga kliyente, na isa-isahin yan at tingnan yung mga kinakabit ni kontraktor kung base sa plano. So, yung gumawa ng plano, siya po ang best person para magsabi na, Madam, tama ang ginawa ng kontraktor. Eksakto po doon sa ating specifications. Hindi po tayo niloloko. On the other hand, pwede niya rin sabihin, Madam, may problema tayo sa kontraktor mo. Pinalitan ang mga specifications ko. Yung estimate niya, base sa ganitong klaseng materyales, ang kinabit niya, inferior quality. Kami pong mga arkitekto nagsasabi niyan. Yun ang sinasabi nating check and balance. Kaya marami pong nagkakamali. Nakakaawa, mga nakikita ko sa nagreklamo sa television, sa YouTube. Umiiyak, pamilya, hindi natatapos, kung ano-ano pinagkakabit, mali-mali, etc. Hindi po masyadong, ang protection po nanggagaling dapat sa arkitekto. Kami po ang nagbibigay ng check and balance. Checks and balances. Hindi po kayo may isahan na kontraktor. Kung nandiyan dyan, every week, once, twice a week, yung arkitekto na gumawa ng plano. Ang titingnan lang naman ng plano ng arkitekto dyan, nasusunod ba yung ginawa kong plano? Nasusunod ba yung specs ko? Sunod ba yung estimate? Sunod ba yung kontrata? At ito pa ang isa, dear clients, pag wala po kayong arkitekto, dumiretso kayo sa kontraktor, sino ang magsasabi kung ang isinabmit na billing ng kontraktor ay tama doon sa accomplishment? Wala po kung sabi sa inyo. Wala po. Kadalasan yan, magbibill yung contractor, ipapasa, pag sinabi niyang 50%, bayad kayo 50%. 4 million o 2 million, bayad ka 2 million. Pero, dapat po yan na i-evaluate. Tinitignan sa site yan kung talagang naka 50% na siya. Ang contractor, merong mga contractor, ang tendency, ibang contractor may tendency na
overstated lagi ang kanilang billing. Minsan 20% pa lang, sasabihin na 60% na. Why? Kasi naghahabol sa cash. Sasabihin sa isip niyan, bahala na sa dulo. Magagawa ko ng paraan to. Kadalasan po, ganun ang nagiging problema kaya natatakbuhan ang mga kliyente. Pag meron po tayong arkitekto, hindi po basta-basta mangyayari yan. Kasi, part ng responsibility naming mga arkitekto, pag nag-submit ng billing yan, depende po sa usapan pero kadalasan yan. Pupuntahan namin yan, titignan namin kung tama yung kanyang billing. Kung 20% yan, talaga bang 20% na yan? Bago kami mag-i-issue ng certificate of payment at pababayaran natin sa kliyente. So in that way, wala po kayong overpayment. Yung accomplishment niya, yun lang ang binabayaran nyo. Minsan pa nga, depende sa agreement, pwede pa natin bawasan ng retention. Para doon sa repairs. Kung sakaling natapos ka na, meron kang total of 10% ng 4 million, about 400,000 for example. Meron kang hawak na 400,000 for repairs. So may 10% retention. Bago natin ibigay yung retention na yan, clear na siya. Lahat, wala na siyang repair, wala na siyang back job, lahat maayos, in order. Tsaka natin binibigay yung retention. So, pwedeng ganun yung arrangement. At, ang nagmamanipulate niyan, yung arkitekto. Ang nag-a-advise niya sa owner, yung architect. So, yun po. More or less, pahapiyaw lang muna po yan. Pero, as we move along with this new channel, more or less ganyan po ang ating mga discussion dito. Tungkol sa construction, tungkol sa design, tungkol sa pagpapatayo ng bahay, access sa bangko, access sa pag-ibig, lahat po ng klase ng pwedeng pag-usapan dito sa ating channel, pag-uusapan po natin. At sana po medyo may konti tayong napulot ngayon. At thank you so much po. Sana po tulungan nyo ako na lumago ang channel na to para madami rin makaalam at especially yung mga may plano magpatayo ng bahay, magpatayo ng structure, commercial or whatever, mga commercial buildings, iba't ibang klaseng structures na pwede nating i-discuss at pwede nating pagsamahan para maging maayos ang takbo ng inyong magiging project in the future. Thank you so much po at doon po sa ngayon lang nakakita ng bagong channel ko, paki-subscribe naman po, paki-hit na rin yung notification bell, pati like button at tulungan nyo ako na spread itong aking munting channel. Paki-share po sa iba nating mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak. Lalong-lalo na yung may mga plano magpatayo ng kanilang mga structures. At thank you so much for joining me today. Magkita-kita po tayo.